Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may mga pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, "Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tugon niya, "Ano ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot po ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay." Ngunit sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya nila inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ay nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalon niya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay nangangalon niya rin." May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan niyong lumapit sa akin ng mga bata, huwag niyo silang sawayin. Sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, pinatong ang kanyang kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating pagbati sa lahat ng mga taga-subaybay natin sa pamamagitan ng ating live streaming. Tayo po ay nasa ikalawang araw na ng ating pagnunobena sa ating mahal na Birhen ng Santo Rosario, Patrona de Maysan. Palakpakan po natin ang mahal na Birhen. Kung tatanungin ko kayo, sino po ang nasusunod sa bahay ninyo? Sino ang nasusunod? Naku po, yung mga mister, nagtuturo ng maliit na maliit doon sa kanilang asawa. Yun namang asawang babae, umiirap ng konti sa asawang lalaki. Pero sa totoo lang ngayon, dati ang pinagtatalunan, sinong masusunod? Si tatay na nagtatrabaho o si nanay na malakas ang boses? Pero ngayon, ang nasusunod na nga yata ngayon ay hindi na si nanay o si tatay, yung anak na walang trabaho, pero mas malakas ang boses sa nanay at sa tatay. Pag nawala ng wifi, nagsisisigaw. Kapag hindi gusto ang ulam, bibili si tatay at si nanay ng ibang ulam. Ang nasusunod na ngayon yata ay hindi na si tatay o si nanay, kung minsan ay si bunso. Sa mga magkakapatid, minsan ko pong tinanong ang isang kakilalang pari, "Father, sino pong nasusunod sa inyong magkakapatid?" Kala ko sasabihin niya, siyempre kung sino ang pare. Hindi. Kung sino ang pinakamaraming pera.
Hindi ba? Sa totoo lang, minsan yan ang pamantay natin. Sinong mas malakas ang boses, sinong nagtatrabaho, sinong maraming pera. Pero ang paalala sa atin ng ating mga pagbasa ngayon, lahat tayo'y nilikha na may pare-parehong dignidad. Ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa lakas ng boses, sa dami ng pera, o sa kanyang posisyong pinanghahawakan sa pamilya man o sa lipunan. Kaya nga, napakaganda po na isinalaysay sa atin kung paanong nilikha ang tao. At ang natatanging gampanin ng babae sa buhay ng lalaki at ang gampanin ng lalaki sa buhay ng babae. Hindi natin pwedeng sabihin na ang lalaki, porket sumusunod sa asawa, under the saya. Hindi naman natin pwedeng sabihin na ang babae na sumusunod sa kanyang asawang lalaki ay nagpapaalipin lamang sa kanyang asawa. Bakit? Sapagkat sila'y may kakaibang gampanin may kakaibang gampanin sa isa't isa at hindi natin pwedeng sabihin mas mataas ang isa kaysa doon sa isa. Sapagkat ang ipinahihiwatig po ng ating ebanghelyo ngayon tungkol doon sa paghihiwalay ng mag-asawa nang sinubukang siluin ng mga Pariseo si Jesus. Naayon ba sa kasulatan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Ang nasa likod ng katanungan na iyon ay yung pag-iisip palagi ng mga Hudyo na ang lalaki ay mas nakaaangat kaysa sa babae. Alam niyo po paano maghihiwalay ang mag-asawa? Paano makikipaghiwalay? Makikipagdiborsyo. Magkakaroon ba ng hearing? Magkakaroon ba ng harapan? Magkakaroon ba ng pag-uusap? Hindi. Gagawa lang ng kasulatan yung lalaki, ibibigay dun sa babae at sa ayaw na gusto, pirmahan mo. Maghihiwalay tayo. Sapagkat sa kasalan ng mga Hudyo, ang nagsasalita lang naman yung lalaki. Siya ang nagdesisyong magpakasal sa babaeng ito at siya rin ang magpapasya kung hihiwalayan niya ang babaeng ito. Ang nawala doon sa ganoong naging panuntunan na ibinigay na utos ni Moises na dahil lamang yun sa katigasan ng ulo nila, ang nangyari doon, nawala na yung orihinal na intensyon ng Diyos tungkol sa pagsasama ng babae at lalaki. Na ang babae ay ibinibigay sa lalaki hindi out of convenience, hindi para maging maginhawa ang buhay ng lalaki, na kapag hindi ka na binibigyan ng ginhawa ng asawa mo, ay basta mo na lang iluluwang parang kaning na paso ka. Di ba yan ang sabi ng matatanda? Ang pag-aasawa daw hindi parang kaning isusubo mo, na kapag ka nainitang kay iluluwa mo. Na ang babae, hindi ibinigay sa lalaki para bigyan lang siya ng kaluguran, para bigyang ginhawa ang buhay niya. Hindi. Ano ang sabi sa unang pagbasa? Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Tapos, ang ginawa ng Diyos, lumikha siya ng mga hayop. Totoong nakatulong ng tao, ni Adan, yung mga hayop sa pag-aararo ng bukid, sa paglalakbay niya, sumakay siya sa kabayo. Nagkaroon ng ginhawa yung buhay niya nung mayroong mga hayop. Pero anong sabi ng Panginoon? Wala isa man sa mga ito ang angkop niyang kasama. A suitable partner. Pwede ba ninyong ulitin? Suitable partner. Na kung tatagalugin, kabiyak na swak na swak. Kaya pinatulog ng Diyos ang tao, hinugot ang isang tadyang at lumikha ng babae para maging, anong tawag sa Tagalog? Kabiyak na swak na swak. Dahil ang pangangailangan ng tao ay hindi lang pala yung may makatulong sa pag-aararo at mayroong masakyan kapag siya'y pupunta sa malayo. Dahil ang pangangailangan pala ng tao ay hindi lang pisikal na ginhawa, kundi emotional companionship. At yun ang ibinigay ng babae sa kanya. Kaya nung nilikha ng Diyos ang babae at nagising si Adan, ang sabi ni Adan, wow! Narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Ibig sabihin,
maituturing kitang akin. Subalit hindi yun para angkinin ang pagkatao mo, kundi para yakapin ng buong buo yung pagkababae niya, yung pagkatao niya. Laman ng aking laman, buto ng aking buto. Wala kayong maririnig doon na nagsasabing ang babae ay mas mababa ang dignidad kaysa lalaki. Porket ba mas naon ng nilikha si Adan, ay mas importante siya kaysa sa babae? Bakit ba lumikha ng babae ang Panginoon? Kasi nakita ng Diyos malungkot si Adan. Kaya hindi pwedeng sabihin ng lalaki na siya ang pinakamataas. Bakit? Nung wala nga babae, malungkot ka. Di ba? So hindi ka kayang mabuhay nang wala yung babae. At yung babae din naman, mayroon siyang mga katangian na mayroon sa lalaki, pero wala sa kanya. At anong ibig sabihin nun? Kung ano yung pagkukulang nung isa, ay pupunuan ng isa. At yan ang dignidad natin bilang tao. Hindi tayo binubuo lang ng kalakasan. Hindi lang tayo binubuo ng kahinaan. Meron tayong lakas at kahinaan, at lahat ng ito ay inilagay ng Diyos sa atin, lakas at kahinaan, upang anuman ang kahinaan natin, ay pwedeng punan ng ibang tao. Kung ano yung kahinaan mo bilang mister, pupunan ni misis. Kung ano ang pagkukulang ni misis, punan ni mister. Yun ang ibig sabihin ng pagsasama ng babae at lalaki. Kaya kung pag-uusapan natin sinong mas mataas, sinong dapat masunod, dapat nag-uusap kayong dalawa. Kasi pareho kayong may lakas at kahinaan. At yung anuman yung inyong mapagkakasunduan, ito ay bunga ng inyong pagpupunuan sa anumang kahinaan na meron kayo. Kaya ang dignidad nila ay pantay. Pero narinig natin ngayon, kaya narinig din po natin ngayon sa ating sa ating ikalawang pagbasa, na itong dignidad na ito ay hindi lang tungkol sa babae at sa lalaki. Ito ay patungkol din sa mga bata na pinipigilan ng mga alagad na lumapit sa Panginoon. In this gospel, Jesus is treating two issues. And what is that? The impression of lower dignity of women and children. Nung panahon po ni Jesus, pansinin niyo, nung nagparami siya ng tinapay, hindi binilang yung babae at mga bata. Kasi wala silang bilang sa lipunan. Kaya, yung mga alagad, pinagbabawalan yung mga bata na lumapit kay Jesus. Pero anong sabi ni Jesus? Pabayaan yung lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang sawayin, sapagkat sa mga tulad nila'y naghahari din ang Diyos. Ibig sabihin, may dignidad din yung mga bata, kung paanong may dignidad yung nanay at tatay, yung babae at lalaki, may dignidad din yung mga bata. Kaya hindi lang dapat yung magulang ang nasusunod, kung minsan ay dapat din naman nating pakinggan ang mga bata. Pakinggan din natin sila, kung paanong tinanggap sila ni Jesus, tanggapin din natin sila, sapagkat sila din ay may dignidad na angkin. Dapat ipagkaloob yung kanilang mga pangangailangan. Pero sana, kasama sa pangangailangan nila, ay yung matutunan nila yung tamang disiplina. May mga pagkakataon na dapat nyo silang pakinggan, pero hindi lahat ng narinig ninyo sa kanila ay dapat ninyong sundin. Kasi bilang mga magulang, kailangan ninyo ng disiplina. Bakit ba naging parenting seminar na yung sermon ko? Sapagkat ang pinag-uusapan natin ay natatanging dignidad ng bawat miyembro ng pamilya, bata, babae, at lalaki. At akmang-akma naman ito sa tema ng ikalawang araw ng ating pagsisiyam o pagnonobena sa Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Ngayon ay araw na laan natin para sa mga bata, para sa mga matatanda, at para sa mga may sakit. Kanina pang umaga ay namigay na po ng tulong yung mga organisasyon na in charge para po sa ating mga bata, may sakit at mga nakatatanda, sa tulong na rin po ng ating hermandad. Palakpakan nga po natin sila. Kung tama po yung aking pagkakarinig, nasa 500 po yata ang nabigyan
ng mga ah, kaunting ayuda para po sa mga bata, may sakit at mga nakatatanda. Bakit? Hindi porkit hindi natin sila nakikita ditong nagsisimba, ay hindi sila bahagi ng komunidad. Yun ang nakalulungkot sa panahon ng pandemya, na makalimutan natin yung mga taong hindi natin nakikita dito. Sila yung mga bata, may sakit at mga nakatatanda. Meron silang dignidad at hindi natin pwedeng sabihin wala silang silbi dahil hindi lang natin sila nakikita. Kaya sana kung meron kayong mga kasama sa bahay na matatanda, mga bata at may sakit, sila yung mga hirap na sa sitwasyon kasi hindi sila makalabas. Sana ay ipadama ninyo sa kanila ang pagmamahal at ipadaman ninyo sa kanilang mahalaga pa rin sila. Kahit hindi sila yung kumikita ng pera para sa pamilya, kahit kung minsan ang tingin natin sa mga may sakit at matatanda at mga bata ay pabigat, tandaan ninyo, mayroon pa rin silang angking gampanin sa inyong pamilya. Ang mga matatanda ay pinagmumula natin ng karunungan. Ang mga may sakit ay pinagmumula ng ating kabanalan sapagkat sa tuwing inaalagaan natin sila, tayo ay pinababanal nito. At yung mga bata natin sa tahanan, sabi nga doon sa dilaw na libro ng Abakada nung araw, sino daw si Bunso? Tagapagbigay ng aliw sa tahanan. 'Di ba? Pero kuminsan yung mga bunso, pag lumaking alam taga-aliw lang sila, hindi na nagtatrabaho sa gawaing bahay. Huwag nyo namang konsintihin na ganun. Ibig sabihin lang, bawat isa'y may gampanin, bawat isa'y may dignidad, lahat tayo'y kinalugdan at binigyang halaga ng Panginoon. Amen? Kaya, kung tatanungin ko ulit kayo, sino ang dapat masunod? Si nanay, si tatay, o ang anak? Sino ang dapat masunod sa bahay? Ang Diyos. Sapagkat sa Diyos, ang bawat isa ay mahalaga. Dapat na pakikinggan, dapat pinahahalagahan. Amen.